Mga kababayan, magandang araw sa inyo. Ako si #WalkWithLang at welcome back sa ating channel kung saan walang paligoy-ligoy, puro katotohanan, matalas na analysis at konting asim para sa Philippine politics. Ngayon mainit na mainit ang usapan. Kabastusan, di umano ni Vice Ganda kapalit prangkisa galing kay Lisa Marcos. Ha? Di umano. Okay, BBM pinoljak ni Sara. Okay, ay tayo ay #Duterte, #DDS para sa mga kabataan at OFWs na gustong manatiling konektado sa bayan. Ito ay para sa inyo. We will tear this apart with facts, wit at isang malaking kurot ng sarkasm. Kasi sa politika, minsan ang tawa lang ang makakasagip sa atin sa kahibangan. Stay tuned mga kaibigan dahil ilang mga minuto ito ng puro laban. Kumbaga, karito i-smash ang subscribe button at i-on ang notifications. Tara, simulan na natin. Mga kaibigan, simulan natin kay Vice Ganda, ang komedyante na kilala sa matalas na dila at over-the-top na humor. Pero lately, mga kababayan, lumampas na ang kanyang mga biro. Alam nyo ba yung viral na jet ski holiday? Joke niya sa kanyang concert, no? Ay, pinagkakitaan niya pa yan kasama si Regine Velasquez. Ginawa niyang punchline ang pangako ni President Duterte noong 2016 na magje-jet ski papuntang Spratly Islands para ipagtanggol ang West Philippine Sea. Jet ski holiday daw, parang bakasyon lang ang laban natin sa China. Resulta, nawala siyang mahigit 200,000, 1,000,000 na yata, no? Followers sa Facebook at marami ang nagsabing insensitive ang biro niya, lalo na ang mga sundalong nasa front lines. Bakit? Kabastusan. Kasi mga kababayan, sa isang bansang ang West Philippine Sea ay hindi biro, ito'y usapin ng soberenya, trabaho ng mga mangingisda at dangal ng Pilipino. Ang ganitong joke, mga kaibigan, ay parang pagtawa sa sugat ng bayan. Si Vice na may milyong-milyong followers, may responsibilidad. Pero imbes na magbigay inspirasyon, ginamit niya ang platform para sa cheap laughs. At itong mas juicy may kinalaman ba ito sa prangkisa o franchise favors mula kay First Lady Lisa Marcos? Question mark. Okay, tignan natin ang facts mga kaibigan Kamay-kailan nag-meet ang mga bosses ng GMA at ABS-CBN kung saan lumipat ang It's Showtime pagkatapos mawala ang prangkisa ng ABS-CBN nung panahon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, no? Okay kay Lisa Marcos para sa isang big and exciting project. Ano kaya ito? Balik prangkisa ng ABS-CBN o bagong deal para sa It's Showtime na ngayon ay nasa GMA? Nagbenta ang ABS-CBN ng Dolphy Theater at It's Showtime Studio sa Ayala ngayong 2025. Pero tuloy-tuloy pa rin ang broadcast. Si Vice mismo nag-address ng mga chismis na may demolition job laban sa show. Sabi niya, they want what we have attained. Parang sinabi ni Vice, huwag niyong agawin ang prangkisa namin, Pero sa critical lens, may kapalit ba ito? Parang hindi siya makapagmalaki ng jokes laban kina Liza o BBM. Baka nga naman makulong siya. Gaya ng sabi ng mga netizens, nung Duterte era, natumbang ABS-CBN. Pero ngayon sa Marcos admin, thriving sila. Coincidence ba ito? Or calculated silence para mabuhay ang showbiz career? Okay, mga kababayan, ano sa tingin ninyo? Mga kabataan at kababayan natin, no? Mga OFWs, insensitive ba ang biro ni Vice? I-comment sa baba. Sa mga OFWs natin, habang kayo ay nagpapakahirap sa abroad, ang mga ganitong biro ay parang pagyurak sa laban ng bayan. Kaya naman mga kababayan,
maging critical tayo ha sa media natin. Si Vice ha, parang fanboy ni Lisa sa mga interviews niya. Hindi ba't masyadong obvious ang pagiging safe niya pagdating sa Marcoses? Mga kababayan, sa mundo kung saan ang kasinungalingan ang nangingibabaw, ang katotohanan ang unang sinisikil. Pero kasama kayo ha, magpapatuloy tayo sa laban. Walang takot, walang kinikilingan at laging handa para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube membership sa #WalkWithLang at tulungan natin ang channel na maabot ang 100,000 subscribers. Ang inyong suporta ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Salamat at kita-kits tayo sa laban. Ngayon, pag-usapan natin si First Lady Lisa Araneta Marcos. Hindi lang siya asawa ni BBM ha, siya'y aktibong manlalaro sa politika. Nagsimula ang alitan niya kay Vice President Sara Duterte nung tawagin niyang bangag si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa interview ha. Okay. Si Pangulong Bongbong Marcos pala yun, no? Na sinabing hi daw sa droga. Ouch! Yun ang nagpasiglab ng public feud. Tapos nadamay pa si Lisa sa power struggle kung saan binanggit ang pangalan niya sa mga kontrobersiya. Pero bakit siya involved sa media deals? Yung meeting niya with GMA and ABS-CBN executives para sa isang project, hindi ba't ito'y nagdudulot ng tanong? May influence peddling ba rito? At yung fake news tungkol sa kanya, tulad ng edited photos at chismis na dinitain daw siya. Kahit na itinanggi ng NBI, parang lalong nagpapakita ng target siya ng mga intriga. Pero mga kaibigan, ang tanong, hindi ba siya rin ang gumagawa ng sariling kontrobersiya? Tanong po yun ha? Okay, parang si Liza ang Queen Bee ng Malacanang, nangingialam sa lahat from immigration to showbiz sa mga OFWs natin ha. Habang kayo ay nagpapadala ng remittances, parang ang elite naman ay nagpapalakas ng connections. Sa isang demokrasya, ang First Lady ay dapat inspirasyon, hindi dahilan ng hati-hati. Ang mga comments niya tulad ng talagang mga comments niya ay nagpapalala ng Marcos Duterte Reef na nakakaapekto sa pamahalaan. Okay ha, masyado bang makapangyarihan si Liza? Comment down below, yes or no. Walang katotohanan ang chismis na dinitain siya ha, sabi ng NBI. Pero ang role niya sa mga ganitong usapan, dapat nating suriin. Hindi ba't ito'y senyales ng cronyism? Okay ha? At ang pinakamainit ha, si Vice President Sara Duterte, ang babaeng hindi natatakot magsalita. Mga kababayan, sa 2024-2025, walang kagatol-gatol na binatikos ni Sara si BBM. Sabi niya, walang kakayahan, walang plano para sa digmaan o global shocks. At puro kasinungalingan daw ang sona niya. Ha? Tinawag niyang deception ang speech. Binanatan ang delayed na 20 pesos rice promise at kahit ang ika-4 na sona ni BBM, hindi siya sumipot. Bakit pabor kay Sara? Kasi siya'y matapang at base sa katotohanan. Kahit daw may political persecution, wala siyang hinanakit. Pero diretsong sinasabi ang mga pagkukulang. Sa survey siya pa rin ang top choice para sa 2028 presidency. Parang si Sara ang bully slayer. Pinoljak niya si BBM with truths like hindi marunong maging presidente. Ang ganitong tapang ang nagpapalaki ng crack sa Marcos Duterte alliance, pero healthy ito sa demokrasya kasi kailangan natin ng check and balance. Sa mga kabataan, si Sara ang simbolo ng accountability. Sa mga OFWs, ang laban niya, laban sa incompetence, ay para sa mas magandang polisiya para sa inyo. Ha? Okay, post-2022 naglaho ang Marcos Duterte Unity. May mga banta, may mga tirada, pero si Sara, kahit binabato, nananatiling matatag. Habang bumababa ang rating si Marcos, si Sara ang boses ng pagbabago. Okay, sino sa tingin ninyo ang tama? Sara o BBM? Like para kay Sara. Mga kababayan, sa huli, malinaw ang larawan. Ang mga biro ni Vice, posible bang kapalit ng favors? Si Lisa masyado bang makapangyarihan?
Si BBM napatunayang mahina at si Sara ang matapang na boses ng katotohanan. Okay, based sa facts, maging critical tayo, huwag magpadala sa mga kwento ng walang pagsusuri. Salamat sa panonood ha. I-share ito sa mga kaibigan yung OFWs, subscribe, like, at sumali sa membership. Kita-kit sa susunod ng mas matinding banat. Mabuhay ang Pilipinas!